At napakalaki ng kanilang! Focus na lang tayo sa pangarap natin. Sex man, mamatay man, magkaibigan! Nagsimula ang pelikula kina Daisy at Hazel. Dalawang magkaibigang napakalapit sa isa't isa na pati sa pagligo ay sabay nilang ginagawa at tila hindi kayang maghiwalay. Isang araw, nainip si Daisy habang hinihintay ang kanyang boyfriend. Tinawagan niya ito at laking gulat niya nang makita sa cellphone na may iba itong kabardagulan. Dahil dito, napasigaw siya sa inis. Si Hazel naman ay pumunta sa boyfriend niyang pulis, ngunit matapos ang kanilang bardagulan, nakipag-break ito dahil mas inuuna niya ang kanyang trabaho kaysa sa relasyon. Pag-uwi nila, pinag-usapan nila ni Daisy ang masamang nangyari sa kanilang buhay pag-ibig. Sa tindi ng sakit, nagpakalasing sila at nagvideoke upang kahit paano'y maibsan ang nararamdaman. Kinabukasan, nanatiling malungkot si Hazel dahil sa nangyari sa kanya at sa kanyang boyfriend. Kinomfort naman ni Daisy ang loob niya at sinabing lahat ng pagsubok ay kaya nilang malampasan ng magkasama. Ngunit na late silang nakarating sa trabaho at napagalitan sila ng kanilang supervisor sa resort na si Ethel. Tinipon silang lahat upang salubungin ang espesyal na bisita ng resort, si Madam Bahena. Habang nananatili siya roon, hiniling niya ang dalawang katulong at pinili sina Hazel at Daisy. Ito ay labis na ikinabahala ni Ethel dahil hindi maganda ang kanilang performance sa trabaho. Pagkatapos ihatid ni na Daisy at Hazel si Madam Bahena sa kanyang kwarto, binigyan sila nito ng tip. Nagulat sila nang mapagtanto nilang kilala sila ni Madam Bahena. Siya pala ang dati nilang kapitbahay na nanghiram ng pera sa kanila para makapag-abroad. Ayon kay Madam Bahena, gumanda ang kanyang buhay at yumaman dahil sa isang dayuhang partner. Naging interesado si Daisy na makapag-asawa ng dayuhan at nahikayat din si Hazel na sumubok. Sinimulan silang turuan ni Madam Bahena kung paano makaakit ng AFAM. Una niyang itinuro ang pagkakaroon ng magandang profile picture, dapat maganda ang pose. Pinayuhan din silang maging maingat sa pagpili ng kakausapin dahil may mga fake account. Dagdag pa rito, dapat iparamdam na welcome ang AFAM sa kanilang buhay at gusto nila ang masayang kausap. Sinabi rin ni Madam Bahena na paghandaan ang unang webcam meeting. Dahil sa kanilang mga ginawa, naging matagumpay sina Daisy at Hazel sa paghahanap ng AFAM at pareho silang tuwang-tuwa na makikipagkita na sila rito. Kinabukasan, naghanda sila upang salubungin ang AFAM ni Daisy. Nang dumating sila, tiningnan ni Hazel ang lalaki at nang alisin nito ang shades, nakilala niya ito bilang si JJ. Laking gulat nila nang sabihin ng AFAM na siya si Jemmy, AFAM ni Daisy, at siya rin si JJ, AFAM ni Hazel. Hindi sila makapaniwala at pareho silang nahimatay. Kasunod na pag-usapan ni na Hazel at Daisy ang kanilang kasunduan noong bata pa sila, na walang lalaki ang makakasira sa kanilang pagkakaibigan. Nangako sila sa isa't isa na hindi hahadlang ang isang AFAM sa kanilang samahan. Palihim nilang pinagmamasdan si JJ mula sa malayo at nakita kung gaano ito kabait, lalo na nang tulungan nito ang isang babae na muntik ng madulas sa may swimming pool. Patuloy pa rin ang kanilang agawan, ngunit mas pinili ni Daisy na magparaya para sa kaibigan at sinabi kay Hazel na si JJ ang para sa kanya. Isang gabi, nahirapan si Daisy na mag-Ingles at ipaliwanag kay JJ na pinapalaya na niya ito at nais niyang mahalin ni JJ ang kaibigan niyang si Hazel. Ngunit nais pa ring tulungan ni JJ si Daisy sa kanyang problema sa pamilya, kaya binigyan niya ito ng pera at agad na inararo ni JJ ang kanyang hardin. Sana all. Ngunit nakita pala ni Hazel ang kanilang bardagulan kaya agad niyang pinuntahan si Daisy upang makipag-usap. Bago pa makapagsalita si Daisy, sinigawan na siya ni Hazel sa galit. Sinubukan ni Daisy na magpaliwanag, pero hindi siya pinakinggan ni Hazel. Inawat sila ni Madam Bahena at iminungkahi na sabay nilang i-enjoy ang dayuhan hanggang magdesisyon ito kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin. At pumayag naman ang dalawa sa suhestyon ni Madam Bahena. Agad namang kumilos si Hazel upang mapasaya si JJ at inalagaan ito ng magkasakit. Dahil sa maayos na pag-aalaga ni Hazel, mabilis na gumaling si JJ. Pagkatapos, inalok niya ito ng masahe, ngunit nauwi ito sa isang matinding sagupaan. Sarap! Hindi rin nagpatalo si Daisy at nakipagbardagulan siya kay JJ sa loob ng banyo. So good!
Isang araw habang nasa pool sina JJ at Hazel, biglang dumating si Daisy at inalok si JJ na kunan siya ng larawan na agad namang tinanggap nito. Hindi nagpahuli si Hazel at sumali sa photoshoot. Matindi ang kompetisyon nila sa pagpapakita ng husay sa pag-pose, ngunit sa huli pinuri ni JJ si Daisy sa husay nito. Lalong tumindi ang kompetisyon ng dalawa at nauwi sila sa paninira sa isa't isa. Kulay rosas ang ipinahid ni Daisy sa damuhan ng bulaklak ni Hazel na ginawa niyang mukhang cotton candy, kaya't pinagtawanan ito ni JJ. Gumanti naman si Hazel sa pamamagitan ng pagpapalit ng pabango ni Daisy sa kanyang bulaklak na amoy bawang, dahilan upang tanggihan siya ni JJ sa kanilang sagupaan. Pinuntahan ni Daisy si Hazel upang kumprontahin siya dahil sa kahihiyang idinulot nito. Nagpalitan sila ng sagutan hanggang nauwi sa pisikalan. Mabuti na lang at dumating si JJ para awatin sila. Ngunit nang hindi pa rin sila tumigil, binalaan sila ni JJ na kung magpapatuloy ang gulo, wala siyang pipiliin sa kanilang dalawa. Dahil dito, napilitan silang tumigil at pagkatapos ay naghiwalay. Isang gabi, matapos makipag-usap ni JJ sa kanyang boss tungkol sa trabaho, tumawag ang kanyang sweetheart. Bukod kina Daisy at Hazel, may iba pa pala siyang babaeng kinagigiliwan. Samantala, kinausap naman ni Madam Bahena sina Hazel at Daisy tungkol sa kanilang alitan. Ipinaalala ni Madam Bahena na ayaw ng mga dayuhan sa bungangera at palaaway. Ngunit hindi pa rin tumigil ang dalawa sa pagtatalo, kaya napasigaw si Madam Bahena at sinabing, "Tumigil na kayo. Kailangan niyong bumawi kay JJ." Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang ex ni Hazel upang makipag-usap. Diretso niyang sinabi na wala na sila at wala nang dapat pag-usapan. Ipinagmalaki rin niya na may bago na siyang karelasyon at isa itong afam, at agad siyang umalis. Kinabukasan, humingi ng tawad sina Hazel at Daisy kay JJ at pinatawad naman sila nito. Pagkatapos, sinabi ni JJ na upang makapagdesisyon kung sino ang pipiliin niya, nais niyang araruhin ang dalawa ng sabay. Pumayag naman sina Hazel at Daisy, kaya kinagabihan, nagbardagulan silang tatlo sa swimming pool. Sana all. Dumating na ang araw para piliin ni JJ kung sino kina Daisy at Hazel ang isasama niya sa US at laking tuwa ni Hazel nang siya ang napili. Ngunit natigil ang kasiyahan nang dumating ang ex ni Hazel at sinabing mahal pa siya nito. Nagalit si JJ nang malaman na nakikipag-usap pa pala si Hazel sa ex niya. Nagmakaawa si Hazel kay JJ at pinalayas ang ex, na inis din siya nang nalaman na si Daisy ang may pakana nito. Kinagabihan, sinabi ni JJ kay Daisy na siya ang napili at binigyan siya ng regalong bra na ikinatuwa ni Daisy. Samantala, binalaan si Hazel ng ex niya na si JJ ay wanted at gumagamit ng bra para magpuslit ng gamot. Sinabi ito ni Hazel kay Daisy, pero hindi siya pinaniwalaan at inakalang naninira lang. Kinagabihan, napatunayan ni Daisy ang babala nang makita niya ang gamot sa loob ng bra. Gumawa agad ng plano si Daisy para mahuli si JJ, pero nahuli sila nito bago pa maisagawa ang balak. Tinakot sila ni JJ, tinutukan ng baril at ginawang hostage. Nakahanap ng paraan si Daisy na tumakas, ngunit naiwan si Hazel. Nakipag-agawan si Hazel kay JJ hanggang dumating ang mga pulis at nahuli siya. Matapos ang insidente, nag-usap sina Hazel at Daisy, nagkapatawaran at muling nagkasundo. So please, whatever.